Ang lobby ng korte ay puno ng kaba at tensyon. Ang mga abogado, nakasuot ng malilinis na suit, ay naglalakad sa makintab na sahig na marmol, abala sa kanilang mga kaso. Ang mga taong may kaso, mga nagrereklamo, akusado, at kanilang pamilya, ay nakaupo sa matitigas na bangko, paminsan-minsang gumagalaw upang mag-inat. Ang mga clerk naman ay nagmamadali, dala ang makakapal na folder, at ang tunog ng kanilang mga sapatos ay umaalingaw-ngaw sa mataas na kisam. Para sa karamihan, ito ay isang pangkaraniwang araw lamang sa korte. Ngunit para kay Catherine Fairchild, pangatlong beses pa lang niyang naranasan ito. Nakatayo siya sa gilid, kinakabahan. Malamig ang kanyang mga kamay habang mahigpit na hawak ang isang Manila folder na naglalaman ng mahahalagang dokumento, mga financial statement, text message, email screenshot, at listahan ng mga gamit na nais niyang mabawi matapos ang diborsyo. Sa paligid niya, patuloy ang paggalaw ng mga tao. Naisip niya na parang sinadya ang sistema upang lituhin ang mga kagaya niya. Huminga siya ng malalim at tumingin sa malaking orasan sa pasilyo. 9:20 na, 10 minuto na lang bago magsimula ang kanyang pagdinig. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos, at suot niya ang pinakamagandang charcoal gray na suit na kaya niyang bilhin matapos ang ilang buwang paghihigpit sa gastusin. Sa labas, pinilit niyang magmukhang kalmado kahit puno siya ng kaba. Habang papunta siya sa korte, napansin niya si Maxwell Brown, ang kilalang abogado ng kanyang dating asawa, si Julian Fairchild. Matangkad, maayos at kumpiyansa si Maxwell. Marami na siyang natalong kalaban sa korte, at kilala siya sa kanyang matalinong pagsasala ng ebidensya. Nakasuot siya ng navy suit at pulang kurbata, at ang kanyang sapatos ay sobrang kintab na naaninag ang ilaw mula sa kisam. Ngumiti si Maxwell sa kanya, isang ngiting parang nagsasabing alam na niya ang magiging resulta ng kaso. Alam niyang si Catherine ay walang sariling abogado. Sinubukan niyang kumuha ng isa, pero hindi sapat ang kanyang pera, at nagawa ni Julian na pigilan siya sa paghahanap ng legal na tulong. Sa huli, napilitan siyang ipagtanggol ang sarili. Pinaalala niya sa sarili na ginagawa niya ito para sa kanyang kinabukasan. Matagal siyang nagtiis sa isang relasyong puno ng sakit at pagsisinungaling. Nang malaman niya ang mga lihim ni Julian, hindi lang tungkol sa pera kundi pati sa personal na aspeto ng kanilang pagsasama, alam niyang kailangan na niyang lumaya. Pero hindi niya akalain na hahantong ito sa isang matinding labanan sa korte. Dumaan siya kay Maxwell nang hindi siya tinitingnan. Habang naglalakad sa pasilyo, napansin niya ang bintanang nagpapakita ng paradahan sa labas. Sandali siyang tumigil, idinikit ang kamay sa salamin, at pinagmasdan ang mga sasakyan. Sa labas, patuloy ang normal na buhay ng mga tao. Isang araw, gusto rin niyang bumalik sa normalidad. Pero bago yon, kailangan niyang harapin ang laban. Pagpasok niya sa korte, agad niyang naramdaman ang bigat ng lugar. Madilim na kahoy ang paneling, at sa likod ng mataas na upuan ng hukom ay nakaukit ang selyo ng estado. Kakaunti lang ang taong naroon, karamihan ay naghihintay ng kanilang pagdinig. Sa kabilang panig, nakita niya si Julian Fairchild, gwapo, maayos, at parang walang pakialam. Ang dating kumpiyansa niya na hinangaan noon ay ngayon ay tila arogansya. Hindi niya namalayang pumasok na si Judge Eleanora Wright. Tumayo ang lahat habang naupo ang hukom, isang matapang at kilalang patas na babae. Mabilis niyang sinuri ang korte bago nagsalita. Narito tayo para sa kasong Fairchild, yes Fairchild. Naiintindihan kong may abogado si Ginoo Fairchild. Enno Fairchild, may kinatawan ka ba? Tumikim si Catherine. Wala po, Your Honor. Ako na lang po ang kakatawan sa sarili ko. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ng hukom. CJ. Dahan-dahan nating tatalakayin ito. Sinimulan ang pagdinig sa usapin ng mga ari-arian. Tumayo si Maxwell, kampanting inilahad ang dokumentong nagpapakita na walang tinatago ang kanyang kliyente. Ngunit may hawak na ebidensya si Catherine. Your Honor, sabi niya, itinataas ang kanyang folder. Mayroon akong mga dokumento ng wire transfer patungo sa mga offshore account sa Cayman Islands, pati mga ebidensya na nagpapakita ng lihim na pagbili ng ari-arian sa London. Lahat ito ay hindi niya isinapubliko. Tumingin ang hukom kay Catherine. Handa mo bang ipasa ang mga dokumentong ito para sa pagsusuri?
Opo, Your Honor. Nanginginig man ang kanyang boses, matapang niyang iniabot ang folder sa bailiff. Napansin niyang ngumiti si Maxwell, pero hindi ito isang ngiti ng saya, isa itong ngiti ng taong naiirita dahil hindi niya inaasahan ang hakbang na ito. Your Honor, sabi ni Maxwell, naniniwala kami na ang mga tinutukoy na ari-arian ay legal na pag-aari ng aking kliyente at hindi sakop ng kanilang kasal. Wala itong kinalaman sa usaping ito. Pero hindi ito pera niya lang, yung Brown, sagot ni Catherine, hindi na kayang pigilan ang galit. Galing ito sa aming joint account. Lahat ng dokumento ay nagpapatunay dito. Tahimik ang silid. Tumingin si Judge Wright sa mga dokumentong hawak niya, pagkatapos ay tumingin kay Maxwell. Mukhang may bagong impormasyong kailangang suriin. Sa pagkakataong iyon, alam ni Catherine na hindi pa tapos ang laban, pero hindi rin siya matatalo ng ganun-ganun lang. Sa wakas, may pagkakataon siyang lumaban para sa sarili niyang hustisya. Muling tumikim si Catherine. Your Honor, halos wala akong pera. Kailangan ko ng agarang tulong pinansyal para sa pang-araw-araw na gastusin. Wala akong access sa aming joint account mula noong mag-hain si Emmer Fairchild ng diborsyo. Bahagyang tumango si Judge Wright. Yael Brown, may kamalayan ba ang iyong kliyente sa mga paghihirap na ito? Your Honor, sagot ni Maxwell. Gayunpaman, naniniwala kami na pinalaki ni Ms. Fairchild ang kanyang mga pangangailangan. Handa ang aking kliyente na magbigay ng pansamantalang suporta, ngunit sa loob lamang ng makatwirang halaga. Pinalaki, tanong ni Catherine, halos pabulong. Paano ko pinalaki ang anumang bagay? Kailangan ko ng pera para sa upa, pagkain, at mga bayarin. Hindi ako humihingi ng mga karagdagang bagay. Emma Fairchild, sabi ni Judge Wright, maaari mo bang idetalye ang iyong kasalukuyang buwan ng gastusin at ang iyong mga agarang alalahanin? Tumango si Catherine, mabilis na hinahanap ang kanyang mga dokumento. Your Honor, ang aking upa ay $1,500 bawat buwan. Ang mga utility ay humigit kumulang $200, depende sa paggamit. Ang mga pamilihan at pangunahing pangangailangan ay nagkakahalaga sa akin ng humigit kumulang $300 bawat buwan, minsan higit pa. Mayroon din akong bayad sa kotse na $400 at mga premium ng health insurance. Sa kabuuan, kailangan ko ng humigit kumulang $2,500 bawat buwan para sa mga pangunahing gastusin sa pamumuhay. Sa ngayon, kumikita ako ng humigit kumulang $1,000 bawat buwan mula sa isang part-time na trabaho sa opisina. Kinailangan kong umalis sa aking dating posisyon dahil ito ay nakatali sa kumpanya ng aking asawa, at ang mga bagay ay naging lubhang pagalit sa panahon ng aming paghihiwalay. Tumingin si Maxwell kay Catherine. Your Honor, habang nakikiramay kami sa sitwasyon ni Ms. Fairchild, naniniwala kami na may kakayahan siyang makahanap ng full-time na trabaho na may mga kwalifikasyon niya. May hawak siyang bachelor's degree sa business administration, hindi ba? Mayroon din siyang maraming profesional na sanggunian, kabilang ang aking kliyente, na bukas palad na nagpondo sa kanyang pamumuhay sa loob ng maraming taon. Muling nag-alab ang galit ni Catherine. Nag-a-apply ako para sa mga full-time na posisyon, sabi niya. Hindi ganoon kadaling makahanap ng isang bagay na may sapat na kakayahang umangkop upang mapaunlakan ang mga petsa ng korte at lahat ng iba pang nangyayari. Sumulyap si Judge Wright kay Maxwell, pagkatapos ay bumalik kay Catherine. Dahil sa mga agarang pangangailangan dito, hilig kong bigyan si Emma Fairchild ng ilang uri ng pansamantalang suporta sa mag-asawa hanggang sa maisaayos natin ang huling pamamahagi. Ito ay karaniwang kasanayan. Fairchild ay may pinansyal na paraan, tama? Ang ekspresyon ni Maxwell ay nanatiling neutral, bagaman naramdaman ni Catherine ang kanyang pagkayamot. Your Honor, susunod kami sa anumang utos na itinuturing ng korte na naangkop. Gayunpaman, hinihiling namin na ito ay isang maliit na halaga na sumasalamin sa aktwal na pangangailangan kaysa sa marangyang pamumuhay na maaaring nakasanayan ni Emma Fairchild. Gumawa ng ilang tala si Judge Wright. Itakda natin ang pansamantalang suporta sa $2,000 bawat buwan. Muling susuriin natin ang halaga sa susunod na pagdinig. Ngayon, kung walang ibang apurahan sa usapin sa pananalapi, nais kong tugunan ang paghahati ng ari-arian. Emma Fairchild,
binanggit mo ang ilang personal na gamit na hindi mo pa nakukuha mula sa bahay ng mag-asawa. Tumango si Catherine, nakakaramdam ng magkahalong ginhawa at pagkapagod. Your Honor, mayroong isang koleksyon ng mga piraso ng sining na minana ko mula sa aking ina. Ang mga ito ay nakaimbak sa aming silong, at ngayon ay tumatanggi si Julian na ipakuha ko ang mga ito. Mayroon din akong mga sentimental na bagay, mga litrato, mga pamana ng pamilya, mga bagay na mayroon ako bago kami ikasal. Ibinuka ni Maxwell ang kanyang mga kamay sa isang kilos ng pakunwaring kawalang malay. Your Honor, hindi kailanman hinadlangan ng aking kliyente si Emma Fairchild na kolektahin ang kanyang mga personal na gamit. Ang tanging issue ay maraming mga bagay na inaangkin niyang personal niya ay maaaring aktwal na magkasamang nakuha sa panahon ng kasal o, sa ilang mga kaso, ari-arian ng aking kliyente. Iniwan ni Emma Fairchild ang bahay ng mag-asawa sa kanyang sariling kagustuhan at, gaya ng pagkakaintindi namin, kinuha niya ang pinaniniwalaan niyang nararapat sa kanya. Kung mayroon siyang nakaligtaan, higit pa sa handa ang aking kliyente na mag-ayos ng isang maginhawang oras para sa kanya na pumunta at kunin ang mga bagay na yon. Nakaramdam ng pagkadismaya si Catherine. Hindi yon totoo. Sinubukan ko sa maraming pagkakataon na makipag-ugnayan kay Julian para kunin ang mga piraso ng sining ng aking ina, ngunit palagi siyang abala o wala sa bayan o inaangkin na ang bahay ay nire-renovate. Bumalik ang ngisi ni Maxwell bagaman mahina. Emma Fairchild, marahil ay kulang sa kalinawan ang iyong mga kahilingan. Wala kaming nakikitang mga email o text mula sa iyo na tumutukoy sa mga bagay na ito. Mayroon ka bang patunay ng komunikasyon? Maingat na kinuyom ni Catherine ang kanyang mga kamao. Alam niyang gagamitin ni Maxwell ang taktikang ito, inaangkin na wala siyang sapat na ebidensya. Mayroon akong mga email at text message na nagtatanong tungkol sa mga piraso ng sining. Nasa file ko sila. Tinaas ni Judge Wright ang isang kamay. Huwag na tayong magtalo. Isumite ang mga kopya ng iyong mga komunikasyon, Emma Fairchild. Utusan ko si Emma Fairchild na bigyan ka ng access para makuha ang mga bagay na malinaw na sayo. Kung mayroong hindi pagkakasundo tungkol sa pagmamay-ari, tatalakayin namin ito ng maingat, posibleng sa isang neutral na third party, o sa pamamagitan ng isang itemized na listahan na dapat i-verify ng magkabilang panig. Lumabas si Catherine mula sa gusali ng korte, at ang sikat ng araw ay tila masyadong matindi matapos ang madilim at mahigpit na kapaligiran sa loob. Habang bumababa siya sa hagdan, nadaanan niya ang ilang reporter na abala sa ibang kasong kriminal. Walang nagbigay pansin sa kanyang diborsyo, isang ordinaryong pagdinig sa mata ng iba. Ngunit may kutob siyang magbabago iyon kapag nalantad ang ilang mahahalagang detalye. Si Julian ay isang kilalang negosyante sa lungsod, at kapag kumalat ang balita tungkol sa kanilang paghihiwalay, maaari itong maging isang pampublikong palabas. Huminto siya sa paanan ng hagdan at huminga ng malalim. Kinuha niya ang kanyang telepono at nakita ang dose-dosenang mensahe mula sa mga kaibigang nagtatanong kung kumusta ang nangyari. Hindi pa siya handang sumagot. Gusto niyang magkaroon ng isang tahimik na sandali para makapag-isip. Makaraan ng ilang minuto, nagpasya siyang maglakad patungo sa kanyang sasakyan, isang lumang sedan na may tambak na papeles at gamit sa likuran. Naupo siya sa upuan ng driver, pinaandar ang makina, at lumabas sa parking lot. Ngunit kahit lumayo na siya sa korte, nanatiling mahigpit ang tensyon sa kanyang katawan. Alam niyang kailangang magpahinga, ngunit hindi siya mapakali. Marami siyang kailangang asikasuhin, maghanap ng higit pang ebidensya tungkol sa mga nakatagong ari-arian ni Julian, ayusin ang timeline ng kanilang prenup, at humanap ng mas maayos na trabaho o karagdagang freelance na pagkakakitaan upang masuportahan ang sarili. At higit sa lahat, kailangan niyang manatiling matatag sa harap ng walang humpay na atake ni Maxwell Brown. Isang pagdinig pa lang ang natapos, ngunit tiyak na marami pa ang susunod. Bawat isa ay isang pagkakataon para kay Maxwell na wasakin siya. Pagdating sa kanyang apartment, isang maliit na unit na may isang silid tulugan, nahirapan siyang isuksok ang susi sa kandado dahil sa nanginginig niyang kamay. Pagpasok, napansin niyang tila ibang mundo ang loob ng kanyang tahanan kumpara sa korte. Maayos ang lahat, may ilang kasangkapan lamang. Isang maliit na sofa ang nakaharap sa ri, at sa tabi nito ay isang aparador na puno ng pinaghalong nobela,
at mga librong tungkol sa self-improvement. Inilapag niya ang folder sa coffee table at naupo, hinayaang lumukob sa kanya ang katahimikan. Ilang minuto siyang nakatitig sa kisame, sinusubukang pakalmahin ang sarili, hanggang sa biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Angela, "Kamusta ang nangyari? Tawagan mo ako kapag kaya mo na." Mabilis niyang tinipa ang sagot, "Hindi maganda, hindi rin masama. Kukwentuhan kita mamaya." Inilapag niya ang telepono at nagpa siyang maligo at siguro'y umidlip sandali bago harapin ang natitirang gawain sa araw na iyon. Ngunit kahit ipikit niya ang kanyang mga mata, bumalik sa kanyang isipan ang mapang-uyam na tingin ni Maxwell, ang nakaka-relax na kumpiyansa ni Julian, at ang mahinahong tono ng hukom. Napakahusay ni Maxwell sa kanyang ginagawa, walang duda roon. Ngunit hindi niya hahayaan itong takutin siya. Kailangan niyang maging mas handa. Kung gusto niyang manalo, kailangang mas mahigpit ang kanyang depensa. Makalipas ang 2 araw, natagpuan ni Catherine ang sarili niyang nakaupo sa isang tahimik na sulok ng pampublikong silid-aklatan. Dala ang kanyang laptop, sinimulan niyang saliksikin ang mga batas tungkol sa mga prenuptial agreement at mga alituntunin sa pagsisiwalat ng ari-arian sa diborsyo. Ang mahinang tunog ng air conditioning at ang amoy ng lumang papel ay nagbigay ng kakaibang katahimikan sa paligid. Napapaligiran siya ng mga libro sa iba't ibang paksang legal, at sa tabi niya ay isang baso ng kape na unti-unting lumalamig. Mabilis niyang itinipa ang mga keyword sa database ng library, pagpapatupad ng prenuptial agreement, mga nakatagong ari-arian sa diborsyo, mga president ng suporta sa mag-asawa, hindi nararapat na impluwensya. Alam niyang ang bawat impormasyong kanyang mahahanap ay maaaring maging susi sa kanyang laban. At sa pagkakataong ito, hindi siya papayag na siya ang matalo. Sa loob ng 2 oras, masinsinang sinaliksik ni Catherine ang mga legal na database, binabasa ang mga desisyon ng korte, at sinusubukang unawain ang masalimuot na aspeto ng batas ng pamilya. Napakaraming impormasyon ang kailangang salain, ngunit determinado siyang matuto hanggat makakaya. Paminsan-minsan, humihinto siya upang magtala ng mahahalagang punto o markahan ang mga sipi mula sa mga dokumentong nakalatag sa kanyang mesa. Habang patuloy siyang nagbabasa, nakakaramdam siya ng halong pag-asa at pagkabigo. Napagtanto niyang napakahirap para sa isang taong walang legal na pagsasanay na mag-navigate sa komplikadong mundo ng batas. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang maging sariling tagapagtanggol, mananaliksik, at, sa ilang pagkakataon, abogado. Isang artikulo ang nakatawag ng kanyang pansin, tungkol sa mga kaso kung saan idineklarang hindi wasto ang mga prenuptial agreement dahil sa hindi pagsisiwalat ng lahat ng ari-arian. Mabilis na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang may itinatagong yaman si Julian, at kung mapapatunayan niya ito, maaari niyang hamunin ang bisa ng kanilang prenup. Pagkatapos ng sesyon sa silid-aklatan, bagaman pagod, mas determinado si Catherine kaysa dati. Alam niya na kailangan niyang mag-ipon ng mas maraming ebidensya upang mapatibay ang kanyang kaso. Nang gabing iyon, bumalik siya sa kanyang apartment at agad sinimulang saliksikin ang mga lumang bank statement, tala ng credit card, at mga email, umaasang makahanap ng anumang palatandaan ng mga lihim na ari-arian ni Julian. Matapos ang ilang oras ng masusing pagsusuri, isang email ang kanyang natagpuan. Isang liham mula kay Julian sa kanyang accountant, ilang buwan bago sila ikinasal, kung saan tinatalakay nito ang paglilipat ng malaking halaga sa isang offshore account, isang account na hindi kailanman idineklara sa kanilang diborsyo. Nalalamig ang kanyang mga kamay sa matinding emosyon. Ito ang ebidensyang kailangan niya. Gayunman, alam niyang dapat siyang mag-ingat. Kung malaman ni Julian na hawak niya ito, maaaring gawin ng lalaki ang lahat upang hindi ito magamit sa korte. Kaya't itinago ni Catherine ang email sa isang ligtas na lugar at ipinagpatuloy ang kanyang pagsasaliksik. Kinabukasan, nakipagpulong siya sa isang abogado upang ipresenta ang kanyang natuklasan. Matama nitong nakinig at sinuri ang ebidensya. May laban ka, ani ng abogado. Ngunit maging handa ka. Gagawin ni Julian at ng kanyang abogado ang lahat upang pigilan ka. Tumanggo si Catherine. Alam niyang hindi magiging madali ito, ngunit hindi siya atras. Sa mga sumunod na linggo, patuloy siyang nagtipon ng ebidensya at nakipagpulong sa kanyang abogado upang paghandaan ang kaso.
Magkasama silang bumuo ng estratehiya, alam nilang magiging mahaba at matinding laban ito. Dumating ang araw ng pagdinig. Pumasok si Catherine sa hukuman ng may kaba ngunit buo ang loob. Sa loob ng maraming oras, nagpalitan ng argumento ang magkabilang panig, at tahimik na nakinig ang hukom sa bawat pahayag. Nang dumating ang hatol, halos hindi makahinga si Catherine sa tensyon. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya, wika ng hukom, napagpasyahan kong ang prenuptial agreement ay hindi wasto. Hindi isiniwalat ni Julian ang lahat ng kanyang ari-arian bago ang kasal, kaya't hindi ito maipapatupad. Dahil dito, ang mga ari-arian ng mag-asawa ay hahatiin ng pantay. Nagpigil si Catherine ng luha ng kagalakan. Sa wakas, nagbunga ang kanyang pagsisikap. Tumingin siya kay Julian, na kitang-kitang hindi makapaniwala at puno ng galit. Ang kanyang abogado ay tahimik, tila hindi rin makapaniwala sa desisyon. Sa labas ng korte, lumanghap si Catherine ng sariwang hangin. Ang araw ay maliwanag, at sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, naramdaman niyang tunay siyang malaya. Hindi lamang niya napanalunan ang kaso, napanalunan niya rin ang kanyang hinaharap. Sa mga sumunod na araw, kumalat na parang wildfire sa buong lungsod ang balita ng diborsyo nina Catherine at Julian. Ang mga detalye ng mga nakatagong ari-arian ni Julian, ang mga paratang ng panunuhol, at ang desisyon ng hukom na ipawalang bisa ang kanilang prenuptial agreement ay naging usap-usapan sa mga social circle at business community. Ang reputasyon ni Julian ay nadungisan, at ang kanyang mga negosyo ay nagsimulang bumagsak. Samantala, si Catherine ay naging simbolo ng katatagan at empowerment para sa marami. Ang kanyang katapangan sa pagharap kay Julian at sa kanyang abogado, ang kanyang determinasyon na ipaglaban ang kanyang mga karapatan, at ang kanyang tagumpay sa korte ay nagbigay inspirasyon sa ibang nasa katulad na sitwasyon. Nakatanggap siya ng mga mensahe ng suporta mula sa mga estranghero, mga imbitasyon sa mga kaganapan, at maging mga alok ng trabaho. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin niya maiwasan ang pakiramdam ng kalungkutan at pagkawala. Ang pagtatapos ng kanyang kasal ay isang masakit na karanasan, at ang mga taong ginugol niya kasama si Julian ay hindi madaling kalimutan. Minsan, sa katahimikan ng kanyang apartment, naaalala niya ang masasayang sandali nilang magkasama, ang mga pangarap na kanilang ibinahagi, at ang pag-ibig na minsan niyang pinaniwala ang panghabang buhay. Ngunit alam din ni Catherine na hindi siya maaaring mabuhay sa anino ng nakaraan. Kailangan niyang magpatuloy, hanapin ang sarili niyang landas, at harapin ang hinaharap ng may tapang at determinasyon. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula kay Detective Haynes. Sinabi nito na patuloy ang investigasyon kay Julian at mayroon na silang sapat na ebidensya upang magsampa ng mga kasong kriminal. Hiniling nito kay Catherine na makipagtulungan sa kanila bilang isang testigo. Bagamat alam niyang magiging mahirap ito, pumayag siya. Alam niyang ito ang tamang gawin. Sa mga sumunod na buwan, patuloy niyang inihanda ang sarili para sa paglilitis. Nakipagpulong siya sa mga abogado at investigador, sinuri ang mga ebidensya, at tiniyak na magiging matibay ang kanyang testimonya. Alam niyang magiging mahaba at mahirap ang proseso, ngunit determinado siyang tapusin ito. Dumating ang araw ng paglilitis. Pumasok si Catherine sa hukuman kasama ang kanyang abogado at hinarap si Julian at ang kanyang koponan. Ang paglilitis ay tumagal ng ilang linggo. Matamang nakinig ang hukom at hurado sa mga ebidensya at argumento ng magkabilang panig. Nang dumating ang oras ng hatol, bumalik ang hurado matapos ang ilang oras ng deliberasyon. Sa hatol ng hukuman, anunsyo ng hukom, si Julian ay napatunayang nagkasala sa lahat ng kasong isinampa laban sa kanya. Nakaramdam si Catherine ng magkahalong emosyon, kalungkutan para sa lalaking minsan niyang minahal, ngunit ginhawa na sa wakas ay nagtagumpay ang hustisya. Matapos ang paglilitis, lumapit si Julian kay Catherine. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na pagsisisi sa mga mata nito. Patawad, Catherine. Alam kong wala akong magagawa para burahin ang lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo, pero gusto kong malaman mong pinagsisisihan ko ang lahat ng ginawa ko, sabi ni Julian. Sana, balang araw, mapatawad mo ako. Tinitigan siya ni Catherine, hindi sigurado kung handa na siyang magpatawad. Ngunit alam niyang hindi niya maaaring bitbitin ang galit habang buhay.
Hindi ko alam kung kaya na kitang patawarin ngayon, Julian, sagot niya ng may katapatan. Pero inaasahan kong matuto ka mula rito. Sana, makahanap ka rin ng kapayapaan. Lumipas ang mga buwan at unti-unting bumangon si Catherine mula sa mga sugat ng nakaraan. Nagsimula siyang magtrabaho sa isang bagong kumpanya, nakahanap ng mga bagong kaibigan, at sinimulan ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, nanatili siyang matatag at hindi pinanghinaan ng loob. Isang araw, nakatanggap siya ng sulat mula kay Julian. Nakakulong na ito, ngunit sa kanyang liham, sinabi nitong masaya ito para kay Catherine at nagpapasalamat sa kanya sa lahat ng natutunan niya. Sinabi rin nitong umaasa siyang makahanap din siya ng sarili niyang daan tungo sa pagbabago. Napangiti si Catherine habang binabasa ang liham. Alam niyang hindi niya makakalimutan ang lahat ng nangyari, ngunit alam din niyang kaya niyang magpatawad. Isinulat niya ang sagot niya kay Julian, pinapatawad na kita. Sa wakas, natutunan ni Catherine ang tunay na kahulugan ng kalayaan, hindi lamang sa legal na aspeto kundi sa kanyang puso at isipan. At sa kanyang bagong simula, alam niyang kaya niyang harapin ang anumang hamon na darating, dala ang lakas at tapang na natutunan niya mula sa kanyang nakaraan. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting humupa ang atensyon ng publiko sa kaso ni Catherine. Ang mga balita ay lumipat sa iba pang iskandalo at drama, at unti-unting nawala sa mga headline ang pangalan ni Julian. Ngunit para kay Catherine, ang epekto ng diborsyo ay nanatiling malalim at matindi. Malaki ang pagbabagong naganap sa kanyang buhay. Hindi na siya ang Catherine Fairchild na kilala bilang asawa ng isang mayamang negosyante. Siya ngayon ay isang malayang babae, may sariling yaman at kakayahang gumawa ng sarili niyang mga desisyon. Sa simula, ang kalayaang ito ay may kasamang takot, ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan niyang yakapin ito. Ginamit ni Catherine ang perang natanggap niya mula sa settlement upang bumili ng isang maliit, ngunit maaliwalas na bahay sa isang tahimik na lugar. Pinalamutyan niya ito ayon sa sarili niyang panlasa, pinupuno ito ng mga bagay na nagbibigay sa kanya ng ligaya. Isinabit niya sa dingding ang mga painting ng kanyang ina, isang paalala ng kanyang pamilya at pamana. Kasabay nito, sinimulan niyang tuparin ang matagal na niyang pangarap, ang mag-aral ng pagluluto. Nag-enroll siya sa isang culinary program at natuklasan niyang may likas siyang talento sa paggawa ng masasarap na putahe. Hindi nagtagal, bumilib sa kanya ang kanyang mga guro at kaklase, na lalo pang nagpatibay ng kanyang kumpiyansa. Matapos ang kanyang graduation, nagdesisyon siyang magtayo ng sariling cafe na pinangalanan niyang The Painted Plate, bilang parangal sa sining ng kanyang ina at sa bagong hilig niya sa pagluluto. Naging patok ito sa kanilang lugar, at mabilis na dinayo ng mga customer na humahanga hindi lang sa masarap na pagkain kundi pati sa mainit at maaliwalas na ambience nito. Sa cafe na ito, nakatagpo si Catherine ng bagong komunidad, mga kaibigan mula sa iba't ibang larangan ng buhay. Ang dating pakiramdam ng pag-iisa ay napalitan ng kasiyahan sa pakikisalamuha sa iba. Sa bawat tasa ng kape at bawat plato ng pagkain na kanyang inihahain, natutunan niyang ang tunay na yaman sa buhay ay hindi nasusukat sa pera kundi sa mga koneksyon at alaala na kanyang binubuo. Isang araw, habang abala siya sa cafe, napansin niya ang isang pamilyar na figura na pumasok sa pintuan, si Julian. Makikita sa kanyang mukha ang pagod at lungkot, malayo sa makapangyarihang lalaking minsan niyang minahal. Tahimik itong naupo sa isang bakanteng mesa at tumingin sa kanya na tila may nais sabihin. Nagdesisyon si Catherine na harapin siya. Hindi na niya nais dalhin pa ang bigat ng nakaraan. Julian, mahina niyang sabi. Ano ang ginagawa mo rito? Pinunasan ni Julian ang noo at tumingin sa kanya ng puno ng pagsisisi. Catherine, gusto kong humingi ng tawad. Alam kong nasaktan kita ng sobra at pinagsisihan ko ang lahat ng pagkakamali ko. Hindi ko inaasahan na mapapatawad mo ako, pero gusto kong malaman mong totoo ang pagsisisi ko. Tinitigan siya ni Catherine ng matagal. Sa kabila ng lahat ng sakit na kanyang pinagdaanan, alam niyang wala ng saysay ang magkimkim ng galit. Hindi para kay Julian, kundi para sa sarili niya. Julian, pinapatawad na kita, wika niya sa malumanay na tinig. Hindi madali ang lahat ng pinagdaanan natin, pero natutunan kong hindi ko kailangang mabuhay sa anino ng nakaraan. Sana makahanap ka rin ng kapayapaan.
Napangiti si Julian, at sa unang pagkakataon, nakita ni Catherine ang bahid ng pag-asa sa kanyang mga mata. Tumango ito at tumayo sa kalumabas ng cafe. Habang pinagmamasdan niya itong lumayo, isang pakiramdam ng kaluwagan ang bumalot kay Catherine. Sa wakas, natuldukan na ang isang kabanata ng kanyang buhay. Sa pagtatapos ng araw, isinara niya ang kanyang cafe at naglakad pauwi. Habang tinatanaw ang tahimik na paligid, napuno siya ng pasasalamat sa lahat ng nangyari. Mayroon siyang bagong tahanan, bagong hanapbuhay, at higit sa lahat, isang bagong simula. Pagdating sa bahay, naupo siya sa kanyang sopa at pinagmasdan ang mga painting ng kanyang ina. Naalala niya ang lahat ng aral na iniwan nito sa kanya, ang halaga ng katapangan, katapatan, at pagpapatawad. Alam niyang marami pang pagsubok ang darating, ngunit sa pagkakataong ito, handa na siyang harapin ang hinaharap ng may panibagong pananaw at matibay na puso.